Hi, hello mga higala! What's up? Ug kumusta? Welcome again sa atong weekly episode di ari sa City Hall Info Bites. This is Davi Montalvo, your host. And for today's episode mga higala, no, it's a very special day because makapaghisgutan na pod nato ang mga very important matters sa atong napili nga opisina nga makauban nato karon. So for today's episode mga higala, no, ang atong makauban siya usa ka supervising administrative officer. He is the division head for payroll, bills, and remittance. And he is also the auditor sa atong Department Public Relations Officer dari sa atong DPRO sa City Hall. Walay lain, mga higala, let us welcome Sir Harry Steven Dadivas. Hello, Sir Ma'am Harry, Deb. good afternoon. Thank you for having me. Yes, and welcome dari sa atoang Thank you, ma'am. episode dyan sa City Hall Yes, Info Bites. Alright, so Sir Harry, dili na nako pagadugayon, no? Diretso na ko sa akong question. Yes, ma'am. Sir, kanusa ba na-establish ang opisina sa atoang City Accounting Department? Okay, as a background, ma'am, no, na-establish ang Office of the City Accounting atong year 1991. So, by virtue of Republic Act 7190, otherwise known as the Local Government Code of the Philippines. So, that's why every third or fourth week of the month of May, ga-celebrate og anniversary. Yes, ma'am. Alright. So, sir, sa katim gingon no nga ga-celebrate mo every May. Unsay mga mandato pod or mga mandate sa atoang kwan, sir? City Accounting Okay. Office. Natay under Section 474 of RA 7160, natay around 13 kabuok mandates sa accounting office. And yes, sir. And kanang among those, ma'am, no, ako lang summarize para kitaas po siya kayo. Number one is maintain financial reports. Maintain financial records. Then second is prepare financial reports. Then ensure compliance with laws and standards. Then pre-audit and review of transactions. Dayon internal control, review internal control and financial management support. Then certification functions. So mooto siya ang mga Yes, mandato nga ginasunod nato, sir, no? Opo. Karon, sir, gusto pug kumangutana kana unsa ba ang organizational structure sa inyong officer kay para pud masabtan sa ato ang mga empleyado, no, most especially dari sa City Hall, no, ma-JO man or ma-regular, no, nga para kung muduol sila sa inyong opisina, kabalo sila dapita. Pwede ba nimo ma-share, sir, kung Sure. ang organizational structure sa inyo, ang division ninyo, pila ang mga regular employees, mga JO, tapos pila ang ato ang certified public accountant, sir? Okay. Prior to 1991, ang nanay nag-exist nga accounting as a unit under sa Treasurer's Office. Pero post 1991, upon katong approval of RA 7160, na-establish ang na-formalize ang pag-establish sa City Accounting Department as a department. Then ang iyang structure na formalize, no. Then separate na siya sa City Treasurer's Office. So gi-compose no ang atong office of 5 divisions. So before upon creation, 4 pa lang siya ka divisions, but over the years may evolve siya into 5. So natay existing sa atong manpower karon, ma'am, natay existing not less than 80 ka personnel, empleyado, and 12 of those are kanang CPAs, then 25 are job orders. Dayon around 50 plus ang regular employees, then the rest ang 7 kabuok kay detail siya from other office paingon sa among office. Alright. Yes, sir. So, daghan-daghan magide siya, sir, no? Daghan ni, ma'am. Oo. Sir, nahisgutan maguna to ganina ang mandato nato, no, sa inyong opisina. Karon, sir, gusto na ko pangutano na pod ang very ginapangutana pod sa mga employees, no, when it comes sa payroll na nato. So, asa ba na fall, sir, ang payroll processing nato sa katong imuhang gi-mention ganina nga mandate ninyo? Yep. Para sa kong insulti kanina, under Section 474, Item 5, nag-ingon dito nga, review supporting documents of payrolls and vouchers to determine completeness of requirements. So, mao na siya ang primary mandate namo in relation to payroll processing. Alright.
Alright. Yes, ma'am. So, considering, sir, no, nga, ang payroll biya, di ba, kay everyone's concerned yun, Yes. most especially sa mga GOs, no? Yes, ma'am. Ato na pong hisgutan ang payroll processing dari sa LGU nato, sir, no? Unsa ba yung mga types sa payroll, sir, nga ginahandle or ginaprocess sa City Accounting Department? Okay, daghan tag gina-process nga payroll, pero ang majority of those are salaries and wages, ma'am. Alright. Mo gid siya ang pinaka dako nga bulk sa transaction. Kung tanawon nimo sa pie chart, ka-share siya og dako nga slice sa pie, no. And the next is the allowances. Daghan po tag klase nga mga allowances. Naputay mga honorariums, no, sa mga judges, sa mga and bonuses, natin mga bonuses ug mga benefits sa mga empleyado. Sir, given nga ningon kagaya no, mga almost 80 ba to ang mga naa sa opisina ninyo, sir, no? Pila man ka mga tao, sir, ang gahandle aning payroll nato, no? Enough ra ba ni sila sa nga gahandle ana or kulangan pa ba? Actually, natay 10 ka po kanang pre-auditors. 10 ha, 10. Sa tibok LGU, nga ginahandle na to nga mga transactions, 10 ra ka po katong auditors. And under siya sa pre-audit section, nga headed by Ma'am Gina Macumaw. So, ang pre-audit section na to, under siya sa Fiscal Management and Control Division. Headed by Ma'am Cristabel Cagas, Alright. CPA, yung mga head up. Kani sir gakadunggan man gud ako siya, sir. ako lang i-confirm unsa ka tinuod, sir, nga stricto daw ato mga pre-auditors, tinuod na siya, sir, or mga hearsays lang na siya? Okay. I think strictly in terms of complying with accounting rules and procedures, no. Kay kung mingon ang government accounting manual nga dapat mag-submit og DTR, mag-submit og RA, mag-submit og appointment, mag-attach og leave application, leave forms nga approve. Dapat i-enforce na sa accounting department. I-enforce sa among pre-audit division because part sa among mandate man, no. So then otherwise ma-COA findings na, no, and ma-disallow lugar ta. Di naman tayo ginasunod Di naman tayo yung gina-follow. process, no? Yes, ma'am. And requirements po. Yes, mga muna siya nga tawag nga atong general government accounting manual, muna siya pinaka bible sa atong pag-handle sa accounting nga financial nga transactions sa city. Alright. So sir, kani gusto lang po na ako ni confirm, sir, no. Unsa pod ka tinuod nga sa inyong opisina, sir, dari daw gakalangan ang ato ang mga payroll. Tinuod na siya, sir? I think ang fair statement is malangan sa sulod sa accounting department ang isa ka payroll kung incomplete ang documents nga attached. Particularly katong ingon mo DTR, no, kung ay DTR walay pirma, di ba? O among other reasons nga malangan siya pag apply. So tungod kay part sa among mandate ang scrutinized lugar ang required documents. So among gid siyang i-follow, no. So but rest assured, ma'am, ang accounting department na management sensitive kay me when it comes to delays as well, no. Because ang sweldo mo is everybody's concern na siya. No? So sa panguluhan sa among acting city accountant, si Attorney Kirsten Calvo, together with Sir Tonton Resma, among AO designate, and si Ma'am Attorney Suralta, Rhea Suralta, among assistant city accountant, together with the division heads, no, sa 5 ka divisions. So among yung tagaan og emphasis nga dili gyud ma-delay sa mo. And in fact, kung naay times kanay magreklamo, muingon nga si Sir Tonton nga i-check kung kanos na receive, kanos na audit, kanos na control, ug kanos siya na-release sa accounting office. Kuha ang date and time. So, na may ka-particular, ma'am. Alright, so sir, since na-mention ni mo gayon na, sir, no, nga, kumalangan na sweldo, reason ana is kulang gid ang mga requirements. For Yep. example, kana mga DTR. Pero aside sa DTR, sir, no, unsa pa bay lain reason nga or mga list of reason gid nganong malangan ang sweldo nato para maklaro lang gid kay para may uban mga empleyado no nga kung madugay malangan lang gali ang sweldo mag-grant na dayon, no, yes, di ba? So dili man gud sila kasabot. Yes. Kuna ato ang klarohon dari Sir Harino para once and for all masabtan gid sa ato mga empleyado. Yes, ma'am. So, balik ta, sa DTR alone, dili lang siya kay the absence of DTR ang problema.
ang DTR usahay naa siya DTR, let's say ang sulod sa payroll is 100 kabuk empleyado. So dapat 100 kabuk ang dapat ang DTR. Naiuban nga 99 lang ang DTR, 100 ang empleyado. So kulang siya, so i-return siya. Now, usahin na DTR, kompleto ang DTR, walay signatory. Walay signatory ang employee, walay signatory pod ang department head o signature lugar, sorry. And usahay walay time in ang DTR, naay time out. Usahay naay time out, walay time in. Usahay blanco ang DTR, no? So blanco ang isa ka line sa DTR. So isa na sa reason. Then next is kanang approved leave forms, ma'am. Usahay dili siya ma-attach, no? Isa gyud na siya sa mga kasuglangan. Wala siya naka-attach og attestations like certification, justifications kung ang ilahang DTR na ipangag. And usahay pod ang ilahang DTR kay kanang manumano nila pag sulat. So dapat naa sila'y biometric exemption. So makalimot sila usahay og comply with the biometric exemption. Then usahay mga walay RE nga attachment or naay deduction ma'am nga issues nga walay deduction or kulang sa deduction. Right. Then ang isa pa gid ka major na mga issue ma'am is late submission of payrolls accounting. Then for example karong April naatay 7 working days lang ang atong first half of April na sweldo. So considering nga 7 working days na siya ma'am, i-compress na mo among manpower sa 7. No, then ang nakadugang sa 7 working days kay natay holidays nga taas, natay weekend nga taas, naapagid tay gitawag nga kanang 4-day work week. So nakadugang siya sa burden and remember ma'am, sa isa ka first half of April nga sweldo, naatay 7,000 ka empleyado nga sweldoan. And ang gahandle nga auditors is only 10. So nahulog siya nga 1:1,000 ang ratio sa pag-process sa payroll. Isa ka auditor, 1,000 ka empleyado ang iyang asset. Now, kung given ma'am nga 1:1,000 na atong ratio, ang limited pagid nga time ma'am, let's say 13th na makasubmit og payroll ang mga departments, accounting office. Ang sweldo nato is 15. So gamay ra kay ang time nga among i-process. That's why mga imi usahay og dispensa nga kuan gid siya kanang compress gid kay among time. Na apikig siya kayo. Muna nga, dapat lagi day subtone lagi just Yes, ma'am. Hindi nga diretso din mag-grant kaya. Yes. Sa naman akong sweldo, kanong lakad man. Manang hangin na mo ang understanding sa mga kuan. So kinalan. But in fairness also ma'am no to the payroll in charge of the city. Tanan mga payroll officers. Kita na ko ilang pagpaningkamot, ilang sacrifices. And payroll man good is a shared responsibility. Oh, yes. Dili lang siya responsibility sa payroll in charge, sa accounting, sa budget, sa HR, sa treasurer's office. Kung dili even ang individual employee. Kung empleyado ma'am dugay mag-submit ng DTR, then malangan gid og submit sa payroll sa accounting office. And I think dili man gid pud siya dapat kanang dali-dalion nato siya sir no kay kung dalion mo nato dara na non magkasayop-sayop Yes, mo na nga careful gid ang inyong kuano na lang ana. Yes, ma'am. Karon sir, question na pud nako kay na mention man to nimo ko tumakulang-kulang ina ngano mo ba na reason sir nga ma-return din ang ato ang mga payroll gikan sa kanang ato mga concerned offices or kana unsa pa bay mga lain reason ana sir para mahibal-an pud sa uban? Yes, ma'am. Definitely, ma'am, considering atong gi-comply gyud ang strict nga requirements sa COA, ato gyud na siyang i-return. So dapat mo comply sila. So muna siya ang ato i-compress ang April 13 to April 15 nga trabaho nga working day plus napay return nga factor mo take time siya, ma'am. Yes, ma'am. Mao na nga nagi siya delay gamay. Nag-siya delay, ma'am. Oo. Nag-siya delay. Karon sir, kay given no nga naman di man gid maiwasan nato ni nga nagi mga delay. Naka-receive na pud ba mo ka ng mga complaints or mga reklamo no? Kay ginani naman gyud di man gid malikayan nga nagi siya delay. Yes, ma'am. Makadawat siya pud mo ginana sir. Yes, of course. Dili kita ma-zero in a year. Lagi tayo complain, especially 888. And dili na mo na siya ikalain, no? Kanang complain. Kay maskin pag i-lodge sa 888, mo yun ang uban nga, dapat ayun na yung 888. Idiretso na siya sa hingtungdan. Pero maskin pag ilan ang i-lodge, ilan ang right ng code nga
ilang i-air ilang grievance through 888 because feeling nila naka-feel sila injustice mo no. And nasabtan na mo na. And also ang kanang yung tawag na to nga complain or critic against accounting department. Mura siya kanang mirror no. Mura siya og reflection kung unsa na mo pag handle sa amo ang targets, amo ang commitments ug among mandates ma'am. And munang ang usahay ma'am, ang challenging lang usahay kay ang mga complaints kay anonymous. So kung anonymous siya, di na mo ma-target specifically. Kung asa Unsa nga ka particular, opisina. unsa nga particular payroll ang na-delay? Unsa nga particular nga period? Unsa nga grupo, unsa nga amount? Secondly, kung about remittance, di na mo pinpoint ma'am kung unsa nga batch na mo sila na-submit sa PhilHealth for example. So wala mi maglisod mi og tubag. So among reply always sa 888 is always general ang among approach among tubag. Kay para kuan na kay basin lahi dito nga complaint di ay Yes, ma'am. lahi Yes, po ma'am. mo natubag. Lahi mo natubag. Pero given sir no nga maka-receive gid mo mga reklamo, mga ana. Unsa pud ba yung mga measures nga ginabuhat sa inyong opisina sir no para or nga mga gina-implement ninyo sir ba para ma-mitigate nga mga challenges? Okay. Masulbad ba ninyo nana? Yes, ma'am. Dati, over the years, no, and especially current nga year, or last year, among gi-emphasize gud ma'am, no, ang kuan, kanang pag-set up na mo sa frontline service. Actually, I think last year or 2 years ago, nagputan tag frontline service. Sila ang atong frontline, sila ang matubang sa client. Ang ato ang kanang pre-auditors, ma'am, back-end sila. Supposedly, naka-design siya, ma'am, nga walay interaction with the client. Ngano, imagine nimo kung masigit tawag entertain sa mga complaints, sa mga pangutana, wala, samot na sila walay time. That's why, gibuta ang frontline service para mo address ang mga queries, issues. Sir, asa naman ang payroll? Napa sa fund control, napa sa pre-audit, for approval pa, or na-release na sa accounting officer, ma'am. So, muna siya ang mga, isa sa mga mo ang mitigating factor, no? The next, ma'am, is among continuous na mo ang gina-improve ang PMS with the help of the CMECID. Okay. Then, kanang pag-handle sa returns, payroll returns, amo siya more systematic na siya this time. Kay, para immediately, pag na-subject for return, ibutang siya properly unsay reason for return. Then, ang person in charge sa return, si Joshua Daroy, atong frontline service, siya ang mo-inform ma'am sa ato ang payroll in charge, sa mga office, mga liaison, na subject siya for return. Para immediately, ma-retrieve nila ang payroll na subject for return, ma-comply nila, then mabalik sa accounting office. So pasabot ana sir no nga dili gid pud mo nagpabaya, nagid pud mo ginabuhat nga mga Yes, ma'am. para masulbad gid ang mga challenges. And yes, ma'am. And beside, ma'am, nag-conduct na ma'am og reorientation. Sorry to interrupt you, ma'am. Sige sir man. Nag-conduct og reorientation seminar sa mga itong mga payroll officers and administrative officers sa city. Kaya aron, nag-invite may COA, GSIS, SSS. Muning nasa screen ato Oh, sir. yes, ma'am. Kana. So, muna siya ang atong nag-conduct og reorientation para atong ma-empower Alright. atong mga payroll officers. Yes, ma'am. Alright. So sir no, dari na punta sa kaniyang mga sa tong JO no. Kung nabay bag-ong job order or mga JO dari nga mosulod sa City Hall sir. Unsa may mga kinahanglan pod ana nila sir nga i-comply para makadawat sila og sweldo on time? Okay. Natay gitawag ma'am nga onboarding. So, ato yung onboarding requirements. Dili siya onboarding sa HR, kundi onboarding siya sa accounting office para So lahi maka-sweldo pod siya. na siya sir. Lahi na siya, ma'am. No? So, almost similar siya, but kapangay kami ng requirements para makasweldo siya. First, so, isa sa mga requirements namin is number 1, RE. Number 2 is BIR 1901. For job order, ha. Then PhilHealth MDR. Then Pag-ibig MDF. Then SSS E4. And DBP account tayon, ng ATM account. So makita to sa screen mga Yes, kaibigan, makita sa screen. Mao niya mga requirements sa itong mga job Opo. order. Pero sir, kung kanina pod, kung ma-promote ang ato ang job order sa regular na pod, unsa po yung mga requirements ana nila para ila po sweldo is on time pod kay basin lahi ra ba or same ra jud po na kana mga appointment, mura ba jud po na siya or lahi? Almost similar siya, ma'am, no? Except lang kay need taog na transmittal. Kanang civil service transmittal, no? For example, okay na siya sa HR, ano siya appointment, the moment matransmit siya sa civil service, maski pag wala pa approval from the director of the civil service, ato na siya sweldoan diretso. So, number 1. 2 is appointment, copy niya, mahalag dili pa approve.
sa civil service. Number 3 is BIR 1902 and 1905. Dayon GSIS form kanang filed online. Then PhilHealth MDR, just the same with job order. Pag-ibig MTF, then land bank account number. Yes, ma'am. Alright. So, sir, kanina po, grabe gidig, ginapangutana na ni sa tanan employee. Yes, ma'am. Ma-regular man or ma-JO, no? Kinsa ba, sir, ang mga makadawat or dili makadawat aning mid-year bonus na to? Okay, good question, ma'am. Kaya approaching ang ato Oo. ang ting bonus. So, according to DBM Circular 2017-2, nag-ingon siya nga dapat ang isa ka empleyado para makadawat siya og kanang Mid-year bonus, na to. dapat naka-render siya og 4 months of kanang continuous or aggregate service. At least 4 months of or continuous aggregate service. No? So meaning as of May 15. No? So meaning kung na-employ siya, na-regular siya og January 1, entitled siya. Na-regular siya og January 10, entitled siya. Na-regular siya og January 16, dili siya entitled. Pwede siya. Dili siya entitled. Di siya entitled. Dili siya entitled. Dili sa 15. Kay wala pa man siya naka-complete of 4 months alright. of service. Kaya ang kung January 16, ma'am, wala siya na kompleto ang 4 months of service. Okay. Continuous or aggregate service. Nakaroon na po, sir, ato na po siya sa mga deductions, no? Unsa ba yung mga mandatory deductions sa kana nga ginakalta sa mga empleyado? Naabay mga specific, sir? Yes, ang pinaka-basic na deduction ng mandatories, ma'am, are kanang GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, BIR, muna siya ang national na siya nga kuan, ma'am, no? Then napatay ginatawag nga CHEMCO. Ang CHEMCO is ito gyapon siyang mandatory. Wala na to siya nabutang sa atong screen. Mandatory gyapon siya. And what else? Mga kana siya mga pinaka-basic Mao na lang yun mandatories. Pero sir, naabay choice ang isa ka empleyado kung di sila magpa-deduct sa itong mga mandatory deduction, no? Example lang gid, no, naimuhangyo ang empleyado nga dili lang sa magpa-deduct og SSS, di magpa-deduct og PhilHealth. Na okay ra bud ba na siya, sir? Dili siya okay. Tungod kay naamang gid tayo regulations na atay ang atong mga mandatories mangod, ma'am, kay covered siya sa Republic Act siya. Ilang siya ingon nga basta-basta lang moingon si Harry nga ditakan. Nagid tay guided dita with Republic Act siya. Malaag yun. So, unsa lugar epektuan na, sir, kung di siya magpa-deduct? Ang effect niya kay kuan ma-penalize ta sa agencies national, let's say GSIS to karma penalty ta, ma'am, and na siya penal provision man gud. So kay naman siya balaod ng gina-follow nito. So, sir, unsa pud ka tinuod, sir, nga dili ra pud daw moubos og 5,000 net pay ang sweldo sa isa ka empleyado? Correct, ma'am. Ingon sa General Appropriations Act, dapat dili siya moubos og 5,000 after ma-deduct ang iyang mga mandatory deductions and optional deductions. So deducted na to siya, sir, sa iyang sweldo. For example, lugar, no, akong sweldo is 20,000, tapos didakan pa to mga mandatory deductions. So, Dapat. akong sweldo nga madawat, dili gid siya mo deduct sa 5,000. Opo, dili siya. Okay. Dili siya moubos sa 5,000. Pero sir, question na po na ako, no, regarding siya sa mga job order, kay daghan yun mangutana gid ani nga, kay job order man ta, JO man ta, nga lugar didakan siya sa city, sir, kanang, especially kaya sa SS no nga, naman ta sa, LGU. It's a good question, ma'am, no? Kay ang SSS ug LGU, Local Government of Cagayan de Oro, natay ginatawag ang MOA, Memorandum of Agreement. So nagpirma ta, so obliged ta to kanang impose to comply with the Memorandum of Agreement. Kay advantage po siya sa part sa mga empleyado tungod kay na mga benefits mga SSS, daghan. So given nga imong gi-mention, sir, no, ang benefits, unsa may mga benefits nga makuha sa ato ang job order sa SSS, sir? Okay, daghan nang wala nakabalo ni, I think, ha, nga naay daghan benefits mo dawat ang mga job orders sa SSS. Ang atong job order nga nagka-register sa SSS, ang tawag sa ilaha is kanang self-employed. Dili siya voluntary, self-employed siya, no? So, naa siya number 1, naa siya sickness benefit. So, kung magsakit siya, ma-absent siya sa office, naa siya madawat na daily niya nga, makadawat siya, ma'am, og daily. For example, kung pila ang rate bracket niya, ma'am, nga daily, diya sa SSS nga bracket,
pag ma-absent ang tao, kinagsakit siya, na-hospitalize siya o wala, tagaan siya sa SSS o Okay. benefit. Yung benefit niya. Number 2, maternity benefit. So, kung manganak ang kuan, matagaan sa Babae. benefit. Babae. Then is, disability. Kung naa ka sa during sa performance of your duty, madisgrasya ka o na may tabo sa imuha, bayaran ka sa kuan sa SSS. Then of course, retirement benefit. Then death benefit, funeral benefit, unemployment benefit. Kaning unemployment benefit kung suddenly nawat na kagtrabaho, ma'am. Tagaan makadawat ka. siya ka. Tagaan ka sa SSS. Na certain yes. Then na mga loan privileges of course. Sir, sir, no, correct me if I'm wrong. Kung sa JO is SSS man ang i-deduct, kung regular pod is GSIS. Yes, ma'am. Question, sir, pwede po ba magpa-deduct ang mga regular employees sa SSS? Or, Opo. pwede ra. Under sa ato ang memorandum of agreement karon na pwede na magpa-deduct ang regular employees. Ang ilang buhaton mo fill up lang sila og E4 form. Then taga-amin lang copy sa accounting office. Okay. So, ginato sir no, pwede man siya sir no. Unsaon man dayon pag-avail pod sa JO ni sir ha? Unsaon man pag-avail sa SSS benefits sa isa ka JO? Okay. Dapat ang tanan member sa SSS, mo regardless kung job order siya or mag-voluntary siya as or self-employed siya as regular employee, dapat naka-register siya sa online, ma'am. Naman tayo online, I think ma-flash a screen. Natay online nga portal kana Right, kaniya. My SSS. So, mo register tanan dapat mo register nga no. Diha na to makita, diha ta mag-apply sa atong benefit na gusto i-avail. Now, ang sickness benefit in case of na-absent ka and gusto ka mo claim sa SSS tungod ka nagsakit ka, na a certain number of days lang window na kinahanglan ma-file nimo para maka-claim kag benefit or else mo expire siya. I think 2 days, 3 days lang. So, kinahanglan immediately or else ma-forfeited siya. So that's why importante kayo ma'am nga mag-online sila. Number 2, hindi rin nato makita kung ang inyong mga kanabitang remittances, deductions, kung na-remit pa gyud sa city government o Cagayan de Oro. Critical man kayo na siya kay daghan ba ang clamor nga wala daw na-remit, na-deductan, wala ma-remit. So, diha rin yung tanawon. Makita lang diya sa portal kung nabagid deduction o nabay remittance nito mo. Alright. Sir, so unsa man pud ang mga legal basis sir no kadari sa mga GSIS, mga PhilHealth, SSS, pag-ibig, ganing withholding tax at unsa ilang legal basis ana sir? Okay, good question ma'am no. So nangutanahin ako unsay effect no kung dito mo pa-deduct. So ang atong legal basis is sa GSIS ay tayo gitawag nga Republic Act 8291, otherwise known as the GSIS Act of 1997. Number 2, ang Pag-ibig Fund na gitawag nga RA 9679. Then PhilHealth natay RA 11223, otherwise known as the Universal Health Act no, o Health Care Act. Then withholding tax natay ginatawag nga National Internal Revenue Code as amended by Train Law. And sa ato ang CHEMCO pod, mandatory gapon siya unsay legal basis ang atong ordinance. Yes, sir. Alright. Sir, given no katong gingon nimo katong sa my.sss no makita man nato to mga remittance dito. Unsa pud bay kasiguraduhan sir nga ang atoang mga contributions is marimit gid pud siya nga insakto bitaw. Makita gid nato dito ato mga contributions as employee. Yep. It's a ma'am kanang pressing issue bang gidang deduction against remittance. So, katapos akong sulti kanina, importante gud nga atay online registration, atay account online. Ma-PhilHealth, ma-Pag-ibig, ma-GSIS, ma-SSS pa na siya. Dapat tayo na account. Para na atay way of knowing kung ato bagi siyang na-remit pa sa city government ang atong i-deduct sa atong sweldo. Okay. So, ang accounting office, ma'am, consistent gud siya ga-remit kita on a regular basis, on a monthly basis. Kay part na siya sa mong mandate. Wala na akong na-discuss kayo na ang mandate sa statutory obligation. But every 10th, 14th, 15th of the month, of the succeeding month, ma'am, kung suppose gideduct karon sa April, sa mong sweldo ang imong deduction, i-remit na siya sa May 10, May 14, dito pa May na siya 15. ikuan, i-remit. So, mo siyang atong remittance is GSIS, BIR, Pag-ibig, PhilHealth, CHEMCO, and SSS respectively. So, consistent ka na siya, ma'am. Ma-check niyo sa inyong portal kung tinuod ba ang isulti ni Harry nga nag-deduct na. In the event nga
wala din nyo makita after 2 days, 3 days at deadline, pwedeng na-delay lang sa posting. Sa ila, sa agencies. Pero naagid to na to. Kung nagito siya. In fact, ma'am, ang ato ang GSIS remittance, deadline is every 10th of the month. Succeeding month. Pero, April 7 or April 8, nakaremit na sila. Maski Pero wala sa pa. 10 pa na, 10 pa dapat ang 10 pa na deadline. siya makita dahil ito. Yes, ma'am. Pero, dili mo siya makita diretso sa portal, I think. Nasa siya delay. Pero sa atong OR, nang gihatag sa GSIS, makita na dito nga natay deduction of remittance. Alright. Sir, kanina po, last questions na lang yun din, no? Puro Yes, yes, siya mga questions. Yep. Kaya gusto na ko yun siya ma-clarify yun, sir. Kay mga pangutana man siya sa itong mga employees. Unsa ka tinuod nga, daghan daw ga-complain nga mga GO sa kanang regarding sa itong PhilHealth remittance, sir? Yeah, actually, we have been absorbing numerous complaints regarding PhilHealth remittance for JOs. Contrary sa akong insulti ngayon na nga on-time tamo remit, mag-check nyo sa portal. Correct siya, ma'am, na yung mga complaints. Pero, medyo challenging sa morning apart. And challenging po din sa part sa PhilHealth office, no? Na yung mga situations mga ma-delay, na may gap between different ang process mong sa job order. Unlike contrary to regular nga PhilHealth, on time to always, ma'am. 100% ato remittance. Tanan kita regular kung ato yung check, wala tayong problema. Year after year, month after month, ma'am, automatic na siya. Sulod yung itong mga remittance. On time. With ORs na siya. However, ma'am, ang job order natin gamay nga challenge mo. No? And atong gi-invite ang PhilHealth office last January 14, ato silang gi-invite for a meeting, then may commit sila na ilang i-prioritize ang posting. So, rest assured nga in due time ma-resolve na siya ang issues mo. So mao na mga kauban mo, especially dari gid sa City Hall nga mga employees no. Sabton lang gid nato usahay kung naay mga delay sa tong sweldo, may anak kay namang puy ginasunod nga due process ang atong City Accounting Department. So I think Sir Harry, mao na to ko mga questions no. Napa ba kay laing gusto ingon Sir Harry? Feel free nga maingon nimo siya daani. Thank you very much, Ma'am Dev, no, sa aning opportunity nga mapatayag na mo ang mga kanang among mga among mga functions, mandates, ug among mga tasks, ug among mga service sa atong mga job orders, employees, and the stakeholders of the city. No, so pinagi sa leadership sa atong Attorney Calvo, among gipaningkamutan permanente nga among maserbisyuhan og payo atong mga empleyado sa City Hall. And akong pasalamat usab sa atong mga men and women sa City Accounting Department nga who are working tirelessly. Hindi magtrabaho, ma'am. Maskin pa og after office hours, gabi na, ma-holiday, ma-Saturday, katrabaho sa office, overtime sila. Para mahuman lang ang bulk of transactions kadagan kayo. So, to our fellow public servants of the City Government of Cagayan de Oro, we are committed to delivering our mandate with diligence and integrity. Not as an adversary, no, but as your partner in public service. Thank you very much, ma'am. Alright, thank you so much Sir Harry no. Yes, sir. And of course, I hope nga naagi nasabtan na itong mga viewers karon, mo especially sa mga employees na sa City Hall kay ang atong istoryahan man karon is very important kayo kay especially concerning kayo nga kung atong istoryahan ang atong mga payroll, mga benefits sa mga inana. Yes, sir. Alright, so wala na kay lain idugang sir? Wala na, thank you very much. So that's it mga higalan no. This is Devi Montalvo and of course kauban ako si Sir Harry Dadivas from City Accounting Department, City Accounting Office, and magkita-kita na punta sa sunod na itong episode diari lang sa City Hall Info Bites every Tuesday 1 p.m. and I think that's it mga higala. Thank you so much for watching and magkita-kita ta sa sunod nga episode. Goodbye mga higala.